Nasaan siya? Tanong ko kasabay ng malakas at mabilis na pintig ng aking puso. May ideya na kasi ako kung sino ang bisitang naghahanap sa akin. Simula kaninang umaga, tanging text messages lamang ang natatanggap ko mula sa asawa ko. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi sumasagot si Mabel. Ang sabi niya sa huling text message niya na natanggap ko kanina ay abala siya ngayong araw at hindi ko siya pwedeng tawagan. Siya na lang daw ang tatawag sa akin kapag break time niya kasi bukod sa abala siya, nandoon umano ang manager ng hotel ngayon. Strict daw ito kaya hindi ko na ulit kinulit ang asawa ko at hinintay na lang ang tawag niya. Pero hanggang ngayon wala akong natanggap. Nakapagtataka na wala siyang update tungkol sa kanyang mga ginagawa at kinaroroonan ngayong araw. Hindi ganito ang araw-araw na routine ng asawa ko. Kahit ilang minuto lang ang break time niya sa trabaho ay tumatawag siya sa akin. No matter how busy she is. Sinasabi ko na nga ba at may mali sa nangyayari ngayong araw. Kagabi pa ako may kakaibang nararamdaman sa pagtatanong ng asawa ko. May ideya na ako kung bakit ilang ulit niya akong tinanong kung aalis ba ako dito sa kampo dahil heto nga at palihim na pumunta dito si Mabel para bisitahin ako. Napangiti tuloy ako habang naglalakad. Mukhang gustong mag-surprise visit ng asawa ko para makita ni Mabel ang ginagawa ko dito sa kampo. Kahit na araw-araw pa siyang palihim na bumisita dito, wala siyang makikitang kahit na ano. Loyal ako sa kanya at hindi issue ang babae sa amin dalawa. Nangunot ang aking noon nang hindi ko makita dito sa visitors area si Mabel nang pumasok ako. Nasaan ang bisita naghahanap sa akin? Tanong ko sa isa sa mga nakita kong tauhan dito sa visitors area. Kanina pa po kami dito, sir. Wala po kami nakitang dumating. Sagot ng tinanong ko. Lumabas ako para puntahan ng ilan sa aking mga tauhang nagbabantay sa security post upang tanungin sila kung asawa ko nga ba ang dumating. Dahil almost 100% ay sigurado na akong pumunta dito sa campus si Mabel. Talo ko pa ang tumakbo ng ilang kilometro sa excitement na nararamdaman ko habang naglalakad ako papunta sa gate ng kampo. Napangiti ako nang mula sa kinatatayuan ko ay nakita ko ang asawa ko. Pero kahit nakalapit na ako sa kinaroroonan ni Mabel, hindi niya ako napansin dahil abala siya sa kanyang mga kausap habang nakaakbay pa ang braso ng isa sa mga tauhan ko sa kanyang balikat. Agad na nag-init ang aking ulo dahil sa nakita ko. Hindi ko napigilan sumigaw sa galit nang makita kong masaya at nakikipagtawanan pa sa mga kausap niya si Mabel. Hindi ko napigilan ang aking sarili kaya nakatikim ng kamao ko ang lalaking katabi ni Mabel. How dare he to touch my wife that way? Ako lang ang may karapatang humawak sa asawa ko, wala nang iba. Nakita ko ang takot at gulat sa mga mata ng mga sundalong nadatnan ko pero wala akong pakialam. Kilala nila ako at kung sino ako sa loob at labas ng kampong nasasakupan ko. Kaya walang kahit sino sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin ako kung bakit sinapa ko ang lalaking umakbay sa balikat ng asawa ko. Malapit pala kina Sergeant Camacho at Perez ang asawa ko. Kahit galit na ako at mainit ang ulo ko, lumapit pa rin sa kanila si Mabel at humingi ng paumanhin sa nangyari. Gusto ko ulit sapakin ng mga tauhan ko nang marinig kong niyayapan nilang asawa ko magkita sila. Talagang kumukulo ang dugo ko sa kanila ngayon pero nagpipigil ako dahil nakita kong pinaningkitan ako ng mga mata ni Mabel. Para bang kapag sinaktan mo mga kaibigan niya ay mananagot na naman ako sa kanya. Palihim na tinapunan ko ng masamang tingin ng mga tauhan ko bago naglakad palayo sa kanila. Lagot sila sa akin kapag hindi na nila kaharap si Mabel para ipagtanggol sila. Ngayon pa lang gusto ko nang itapon sa gitna ng gubat ang mga kaibigan ni Mabel at mag-conduct ng operasyon para sa buong araw na nandito ang asawa ko ay hindi sila makalapit sa kanya at baka mabaril ko sila. Hawak kamay na naglalakad kami ni Mabel papunta sa bahay na tinutuluyan ko. Masaya ako nakasama ko siya ngayon. Kahit pa kanina ay nagselos talaga ako. Umupa na rin ang galit na nararamdaman ko nang umiti sa akin ang asawa ko at niyakap ako. Malinaw na nakita ko kung gaano kalapit si Mabel sa mga tauhan ko. At ang sabi niya na magpaliwanag sa akin ay para mga kapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Huminga ako ng malalim at pinilit iwaksi ang selos na nararamdaman ko kanina. Nakakabaklaman pero kilig na kilig ako na nag-effort ang asawa ko para pumunta dito sa kampo at makasama ko ng mas matagal. Kinakabahan tuloy ako dahil nag-aalala ko na baka galit sa akin si Mabel. Tahimik siya ngayon kaya nakikinamdam muna ako. Baka naghihintay lang siya na makapasok kami dito sa loob ng bahay saka ako aawayin dahil sa nangyari sa labas kanina. Please, huwag ka na magalit. Malambing napakiusap sa akin ang asawa ko nang umupo kami. Yumakap sa akin bewang ang mga braso ni Mabel at sinundan pa ng halik sa pisngi ko. Lihim ako napangiti dahil naglalambing ngayon ang asawa ko kaya sasamantalahin ko na.
Masarap sa pakiramdam na nilalambing niya ako, kaya nagkunwari akong seryoso. Ang totoo, hindi naman ako galit. Tahimik lang ako dahil nag-enjoy ako sa pangaamo sa akin ni Mabel. She looks so cute habang nilalambing ako. Sagana din ako sa yakap at halik kaya tuwang-tuwa ako dahil minsan lang kasi kung maglambing ng ganito ang asawa ko at depende pa yun sa mood niya. Bakit ibang amoy mo ngayon, Dave? Tanong ni Mabel. Nag-angat siya na mukha at tumingin sa akin. Nagtataka naman ako napatingin sa asawa ko habang inaamoy-amoy niya ang leeg ko. Anong iba? Hindi naman ako nagpalit ng pabanguhan. Nagtatakang tanong ko. Basta kakaiba? Sagot ni Mabel sabay siksik na mukha sa leeg ko at hinalikan pa ako. Napangiti ako dahil naglalambing sa akin ngayon ang asawa ko. Natutuwa ako sa ikinikilos niya lalo na't nakayakap ang kanyang mga braso sa akin bewang at nadarama ko ang malambot niyang katawan. Ang bango, oh my baby, ang sarap sa ilong. Mahinang bulong ng asawa ko habang sumisinghot-singhot pa. Paano ko magiging mabango gayong pinagpapawisan na nga ako ngayong katabi ko siya dahil nagpipigil akong sunggaban siya. Napailing na lamang ako dahil kakaiba ang kinikilos ngayon ng aking asawa. Hindi kaya inuutulan ako ni Mabel dahil sa nangyari kanina? Kaya naglalambing siya sa akin ng ganito? Alam ko napagod siya sa biyahe at kailangan niya ng sapat na pahinga kaya niyaya ko siyang magpahinga. Tara, sa loob ng silid ko para makapagpahinga ka na muna, hon. Gumalaw ang ulo ni Mabel at sumiksik pa ang mukha sa leeg ko. Ayoko. Sagot ng asawa ko. Mamaya na lang. Gusto kong ganito muna tayo. Namiss kita ng sobra, Dave. Lumawak ang ngiti sa mga labi ko. Marahan kong hinaplos sa mahabang buhok ng babaeng mahal ko. Ayos lang kung ganito ang gusto ng asawa ko dahil nagustuhan ko naman. Mas masarap talaga kapag ganito naglalambing siya lalo na at pinanggigigilan ako ngayon ni Mabel. Han, maliligo muna ako. Pinagpawisan kasi ako kanina. Paalam ko sa aking asawa. Okay. Tapid niyang sagot. Gusto mo sumabay sa akin? Sige. Inaantok niyang sagot. Nakita ko naghihikab sa Mabel habang nakasandal sa balikat ko, kaya inaya ko na siyang maligo para makapagpahinga na siya pagkatapos namin kumain. Bago pumasok sa banyo, tinawagan ko ang isa sa aking mga tauhan at inutusan nito na maghanda ng pagkain para sa amin ng asawa ko. Matapos namin maligo, niyaya ko munang kumain ng asawa ko. Kaupo pa lang namin nang umuso si Mabel. Biglang nalukot ang kanyang muka at nagsalubong ang mga kilay. Bakit may itim ang kulay niyan, Dave? Ang pangit tingnan. Nakasimangot na tanong ni Mabel habang nakatitig ang mga mata sa nakahain na adobong manok sa mesa. Gusto kong matawa sa naging reaksyon ng asawa ko. Hindi ko mawari kung seryoso ba siya sa kanyang sinabi dahil alam naming dalawa na ganyan talaga ang kulay ng adobo. Han, kumain na muna tayo. Masarap yan. Nakangiting yaya ko sa kanya pero umiling lang si Mabel at lalong nalukot ang magandang mukha ng aking asawa. Wala na bang ibang ulam? Ayoko niyan, maitim? Nakasimangot na tanong sa akin ni Mabel. Napakamot ako sa batok. So naman kaya siya nakakita ng adobong maputi ang kulay. Natural na maitim talaga ang ganyang ulam dahil sa sangkap na toyo. Dave, gusto ko ng nilagang okra na isasawsaw ko sa kalamansi na may sili. Sabi pa ng asawa ko na pumipikit-pikit pa at para bang ang sarap ng pagkain iniisip niya. Pinatawag ko ang kitchen staff ko para utusan magluto ng ulam na gusto ng asawa ko. Mabuti na lang at may stock kaming mga gulay. Dahil kung hindi, bibili pa sa palengke at sigurado matatagalan pa. 15 minuto na ang lumipas. Hetong asawa ko at matyagang hinihintay na matapos maluto ang gulay na gusto niyang kainin bago magsimulang kumain. Nakahinga ko ng maluwag nang dumating ang tauhan ko dala ang ulam na hinihingi ng asawa ko. Matapos kunin ang gulay, lumapit ako kay Mabel at niyaya na siyang pumunta sa mesa para kumain. Dave, pahingi naman ketchup please. Nakangiti at malambing na pakiusap sa akin ng aking asawa. Nagtataka man kung saan gagamitin ni Mabel ang hinihingi niya dahil wala naman kaming pritong ulam ay tumayo ako para kumuha ng ketchup sa maliit na kusina. Salamat Han, I love you. Malambing na sabi ni Mabel nang ilapag ko sa harap niya ang ketchup. Nakaawang ang aking mga labi habang pinapanood ko ang ginagawa ni Mabel. Bigla na lang niyang binuhos ang ketchup sa ibabaw ng kanin. Tuwan-tuwa pa siya habang nakatingin ang nagniningning na mga mata sa pagkain nasa harap niya na tila ba napakasarap nito sa kanyang paningin. Ayan, may kulay na. Natutuwang sabi ni Mabel bago inabot ang kutsara at nagsimulang kumain. Pinagmasdan ko ang kilos ng asawa ko. Hindi naman siya ganito tuwing kasama ko siya pero bakit ngayon ang weirdo ng mga pagkain gusto niya? Lihim ako napailing habang iniisip kung ano kaya ang nangyari sa asawa ko at kung bakit nagkaganito siya ngayon.
Hindi kaya engkanto si Mabel dahil mag-isa siyang pumunta dito sa kampo? Shit, pati ba naman ito'y paniniwalaan ko? Imposible mangyari iyon pero sa isip ko nagtatanong ako kung bakit kakaiba ang kinikilos ng asawa ko ngayon. Mabuti lang at matapos namin kumain ay naging okay na ang lahat. Wala na ako napansin na kakaiba sa asawa ko. Maliban sa maya't maya ay nakayakap siya sa akin at laging inaamoy at hinahalikan ng leeg ko. Naninibago man ako sa kinikilos ng asawa ko ngayon, hinayaan ko na lang dahil nag-enjoy naman ako na nasa akin ang kanyang atensyon. Hindi ganito kung maglambing sa akin si Mabel kapag kasama ko siya. Naisip ko na baka sobrang namiss ako ng asawa ko kaya naglalambing siya ng ganito. Natuwa pa ako nang matulog kami magkayakap at halos ayaw niyang humiwalay sa tabi ko. Ang sweet ng asawa ko ngayon. Palagi din siyang nakahalik sa pisngi at labi ko at niyayakap ako. Maaga ko nagising dahil nakasanayan ko na. Mahimbing ang tulog ng asawa ko kaya hinayaan ko muna siyang matulog dahil alam ko napagod siya sa biyahe kahapon. Isang oras pang mabilis na lumipas, naramdaman kong nagising ng aking asawa kaya naglalambing na niyakap ko siya at hinalikan sa pisngi. Good morning, hon. Good morning. Mahinang sagot ng aking asawa. Tinapik niya ako sa braso dahil gusto na niyang tumayo para pumunta sa banyo. Sa sala na niya ako inabutan. Umupo sa tabi ko si Mabel at naglalambing na yumakap sa bewang ko ang kanyang braso. Han, gusto mo na bang kumain ng almusal? Tanong ko kay Mabel. Tinatamad pa siyang kumilos at nakapikit ang mga mata habang nakasandal sa sofa dito sa sala. Sige. Inaantok na sagot ni Mabel na humikab pa. Ipinagtimpla ko siya ng paborito niyang kape. Kapares ito ng sinangag, pritong hotdog at dilis. Naglalagay na rin ako ng ilang scoop ng creamer dahil ganito ang gusto ni Mabel sa umaga. Ayoko nito, Mabel. Hindi masarap. Lukot ang mukha na reklamo ni Mabel. Inabot ko ang tasa ng kapeng ginawa ko at tinikman nito. Okay naman ang lasa, katulad dito ng kapeng ginawa ko sa Maynila. Ilang ulit kong pinag-aralan ang tamang mixing nito noong magkasama pa kami. Batay na rin sa preference ng asawa ko kaya alam kong walang nagbago sa lasa ng kape. Pinagmasdan ko si Mabel sa tabi ko. Lukot ang mukha ng asawa ko at nakasimangot pa. Nanunulis ang kanyang uso na para bang lahat ng nakikita niya ngayon ay hindi kaaya-aya sa kanyang mga mata. Sandali, hon, igagawa kita ng bago. Mahinahon na sabi ko. Tatayo na sana ako para igawa siya ng kape na magsalita ang asawa ko. Ayoko ng kape, Dave. Gusto ko ng mainit na sabaw ng sinigang. Nagmamaktol na sagot ni Mabel. Natigilan ako. Ano ba nangyayari sa asawa ko at paiba-iba ang gusto? Hindi naman siya mapili at masalan sa pagkain pero simula ng kagabi kung ano-ano nang hinahanap niyang ulam. Napailing na lang ako habang nag-iisip kung saan ako maghahanap ng sinigang ng ganito kaaga. Hoy, pwede bang mamayang tanghali na lang? Nakangiting tanong ko sa aking asawa. Maasam ang sinigang baka sumakit pa ang tiyan mo at sisigmurain ka. Malumanay na paliwanag ko sa asawa ko pero inirapan lang ako ni Mabel. Nanulis ang uso niya at inirapan ako. Alam kong disappointed si Mabel dahil sa hindi ko pinagbigyan ng kanyang gusto. Pero hindi ko inaasahan ang sumunod na maririnig ko. Ayoko nang kumain. Di naman masarap ang luto mo. Bukod sa hindi na nga appealing ang abs sa katawan mo, pangit din ang pagmumukha mo. Masungit na singhal ni Mabel sa akin. Padabog siyang tumayo at naiwan ako nakaupo at nakatulala dahil sa narinig ko. Natauhan lang ako nang nagdadabog na naglakad si Mabel palayo sa akin. Pasalampak siyang umupo sa sofa at inirapan ako. Sinigang lang ang usapan. Ulam lang ang inirereklamo ng asawa ko pero bakit nadami ang katawan at mukha ko? Han, lalabas muna ako sandali. Pupunta ako sa kitchen area at magpapaluto tayo ng sinigang na gusto mo. Mahinahon kong paalam kay Mabel. Hindi umimik ang asawa ko. Matalim ang kanyang mga mata nang irapan ako. Nagtatampo talaga siya sa akin kaya minabuta kong lumabas at maghanap ng sinigang sa labas. Mukhang pinapahirapan ako ngayon ni Mabel dahil sa ginawa ko kahapon sa kanyang mga kaibigan. Mahirap palang magalit ang asawa ko. Dinadaan ako sa tactical punishment at pinapahirapan akong maghanap ng pagkain gusto niya. Alam ni Mabel na kahit mahirap pa iyan gagawin ko para sa kanya. Kaya mukhang ganito ang parusang ibinigay niya sa akin dahil hindi ko siya tatanggihan, lalo na tungkol ito sa pagkain. Good morning, sir. Agad na bati sa akin ng mga nadatnan kong tauhan dito sa kitchen area. Hinarap ko sila at mabilis na nagtanong, may nagluto ba ng sinigang sa inyo ngayong umaga? Si Maranan po, sir. Sinigang ang ulam ngayon. Sagot ng isa sa mga sundalong naka-assign dito sa kusina. Nasaan si PFC Maranan? Agad na tanong ko sa lahat. Sumagot naman agad ang isa sa mga tauhan ko at sinabi ko na saan ang sundalong hinahanap ko. Nasa kubo po, sir. Tawagan mo si Maranan. Sabihin mo na rin, nabigyan ako ng sinigang.
Dapat maraming sabaw. Sabi ko sa sundalong kausap ko na agad naman tumalima at sinunod ang utos ko. Hindi ko na pinansin ang mga tauhan ko dito sa kubo na ngayon ay abala sa kanilang ginagawa pero alam kong nakatutok sa akin ang kanilang atensyon at mga tenga. Seryoso ang lahat sa kanilang ginagawa dahil nandito ako. Alam nilang strict ang policy ko at ayoko ng bara-barang trabaho kaya nag-iingat silang huwag magkamali sa harap ko. Palakad-lakad ako habang hinihintay ang pagdating ng sundalong inutusan ko. Nagtataka na siguro ang mga tauhan ko kung bakit nandito ako at naghahanap ng sinigang ng ganito kaaga. Dahil simula nang nakasama nila ako, ay ngayon lang nangyari na basta lang akong pumasok dito sa kusina at naghanap ng pagkain. Wala akong pakialam kahit mukha akong katawa-tawa ngayon sa harap ng aking mga tauhan. Ang mahalaga sa akin ngayon ay makakuha ako ng sinigang para may maibigay ako sa aking asawa sa pagbalik ko. Napahilamos tuloy ako ng palad sa aking muka nang bumalik sa isip ko ang sinabi ng asawa ko kanina. Napakasungit niya. Umagang-umaga, mainit ang ulo ngayon ni Mabel. Sir, bakit mukha po kayong hindi mapakali? Tanong sa akin ng isa sa mga senior staff ko. Napailing-iling na bumaling ako sa kanya. Si Mrs. kasi, naghahanap ng kung ano-anong pagkain. Ang sungit din niya ngayon at mabilis mag-init ang ulo kapag hindi ko agad maibigay ang hinihingi. Naku, normal lang yan sa naglilihi, sir. Ganyan din ng aking asawa. Mas grabe pa nga yan ang inabot ko. Nakangiting sagot ng sundalong kaharap ko. Natigilan ako. Naglilihi? Totoo ba ito? Baka buntis na ang asawa ko. Parang may bombilyang biglang umilaw sa utak ko. Tumakbo akong palabas ng kusina at hindi na sumagot sa kausap ko pero dali-dalim pumihit pabalik nang maalala kong kailangan ko palang makahanap ng sinigang para ibigay sa asawa ko. Humihingal na pumasok ako sa kusina. Nakita ko ang amusement sa mga mata ng mga tauhan ko dahil sa ginawa ko pero hindi ko na pinansin. Nasaan ang sinigang? Humihingal na tanong ko nang makita kong dumating ang sundalong inutusan ko. Ibinigay naman agad sa akin ang kaharap ko ang isang mainit na Tupperware. Ito po, sir. Mabuti at maraming lutong ulam si Maranan kaya may natira pa po. Mabilis ako nagpasalamat at naglakad pabalik sa bahay na tinutuluyan ko. Dala ang sinigang na gustong kainin ni Mabel. Naabutan kong nakatulog na sa sofa ang asawa ko nang pumasok ako. Inayos ko muna sa mesang ulam at nang matapos ay lumapit ako kay Mabel at ginising siya. Nagniningning ang kanyang mga mata nang makita ni Mabel ang dala kong sinigang. The best ka talaga, Han. Natutuwang sabi ng asawa ko kasabay ng mahigpit na pagyakap sa akin. Napangiti ako nang tumingkayad siya at ginawaran ako ng mariin na halik sa labi. Lihim kong pinagmasdan ang kilos ng asawa ko nang maupo na siya at nagsimulang kumain. Maganda na ang mood niya ngayon at marami siyang kinain. Ayos lang na naghirap ako maghanap ng sinigang kanina dahil nagustuhan niya ang ulam na dala ko at hindi na rin nagsusungit ang asawa ko ngayon. Masaya at nakangiti ako habang pinagmamasdan kong maganang kumakain ng asawa ko. Kung totoong hinala ko, magiging daddy na nga ako. Hihintayin ko lang na matapos kumain si Mabel at pupunta kami sa klinik para makonfirm ko kung tama nga ang sinabi ng tauhan ko. Sa nakikita ko naman mukhang naglilihi na nga si Mabel. Mabilis uminit ang kanyang ulo kasabay pa ang weird na pagkain na gusto niyang kainin. Katulad ngayon na isinasawsaw sa sabaw na sinigang ang pandesal na dati ay hindi niya pinapansin. Matapos kumain, niyaya ko magpatingin sa doktor ang asawa ko. Sinabi ko sa kanya kung anong hinala ko. Nakita ko ang excitement sa kanyang mga mata nang malaman niya na sa tingin ko ay buntis na siya. Pumayag si Mabel na magpatingin sa doktor kaya maaga kaming umalis. 10:00 ng umaga nang nakarating kami sa klinika para sa pregnancy test ni Mabel. Agad naman kaming pinapasok sa loob at hindi na naghintay pa sa pila dahil kami pa lang pala ang pasyente. Matapos magbigay ng sample ng ihi si Mabel para sa gagawing urine test, ay pinapasok na kami ng nurse sa isang silid. Good morning po, Mr. and Mrs. Mondragon. Please sit down. Nakangiting bati sa amin ng doktor. Sabay kami umupo ng asawa ko habang mahigpit na hawak ko ang kamay niya. Ayon sa resulta ng urine test mo, Mrs. Positive po na buntis ka. Nakangiting sabi sa amin ng doktor na kaharap namin ni Mabel. Kailan po ang huling period mo? Na sumagot ang asawa ko, sinabi sa amin ng doktor na 6 weeks and 5 days daw siyang nagdadalang tao. Masayang pinagmasdan ko ang asawa ko nang humiga siya sa single bed dito sa loob ng silid sa klinik kasama ang doktor at nurse para suriin ang heartbeat ng aming anak. Nakita ko sa monitor ang maliliit na hugis na katulad ng mani. Paulit-ulit na binabalik-balikan ito ng doktor para suriin na tila ba gusto niyang makasiguro na tama ang nagiging findings niya. Nakangiting bumaling sa amin ng doktor. Nakikita po ba ninyo ang maliliit na parang bin sa screen?
Sinundan ng mga mata ko ang itinuturo niya sa amin at nakita kong ito rin ang maliliit na hugis sa monitor na kanina ko pa tinitingnan. Anong ibig sabihin niyan, Doc? Sila po ang mga anak ninyo, Mr. and Mrs. Mondragon. Nakangiting sagot ng doktor. Congratulations! Mga anak? Kambal po bang anak namin, doktora? Agad na tanong ng asawa ko. Higit pa po, Mrs. Natigilan ako sa sagot ng doktor na sumuri kay Mabel. Ibig sabihin, ilan po mga batang pinagbubuntis ngayon ng asawa ko, doktora? 3 po, sir. May triplets pong nabubuhay ngayon sa sinapupunan ni Mrs. Gulat na napatingin ako sa aking asawa. Pakiramdam ko ay may bumarang kung ano sa lalamunan ko at hindi ako makahinga. Biglang nagdilim ang aking paningin at nawalan na ako ng pakiramdam sa paligid ko. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nawalan ng malay tao. Nagisnan ko na lang ang nag-aalalang mukha ng aking asawa sa tabi ko nang magmulat ako ng mga mata at unti-unting bumalik sa tamang huwisyo. Han? Okay ka na ba? Tumango ako at agad na bumangon sa kamang hinihigaan ko at pagkatapos ay mabilis kong kinabig si Mabel at niyakap ng mahigpit ang asawa ko. Yes, hon. I'm fine. Thank you. Puno ng emosyon, nabulong ko sa aking asawa. Marami akong dapat na ipagpasalamat sa kanya, lalo na't binigyan niya ako ng mga anghel na ngayon ay pumuno sa kakulangan ng pagkatao ko at kasama na doon ang pagmamahal na buong-buo niyang ibinibigay sa akin. Ilang buwan pa masisilayan ko na ang 3 anghel na nabuo namin ng mahal ko. Babaeng hindi ko inakala na sa huli magiging akin dahil ang akala ko ay huli na ako at may ibang tao na ang may-ari ng kanyang puso. Maingat at marahang hinaplos ko ang impis na tiyan ni Mabel. Kalaunan ay lalaki ito kapag nagsimulang lumaki sa loob ang mga anak namin. I love you. Mahinang bulong ko habang yakap ko ng mahigpit ang aking asawa. Buo na ako. Buong buo at dahil iyon kay Mabel. Nang dumating siya sa buhay ko at minahal niya ako. Maybelline's Person Over Voice. Mula sa pribadong klinik na pinuntahan namin ni Dave, dumaan kami sa palengke at namili siya ng mga prutas para sa akin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na buntis na nga ako at 3 pa. Ang liit kasi ng aking katawan at hindi ko alam kung kakayanin ko ipagbuntis ang 3 bata. Pero kahit na anong mangyari, nangako ako sa akin sarili na hindi ko pababayaan ang mga anak ko. Okay ka lang ba, hon? Malambing na tanong ni Dave habang nagmamanehong pabalik sa kampo. Pumaling ako sa asawa ko at ngumiti. Ayos lang ako. Ikaw, kamusta ang pakiramdam mo? Bigla na lang siyang bumagsak sa sahig kanina, kaya napasigaw ako at mabilis na bumangon. Kahit nag-aalala ko na baka nabagok ang kanyang ulo, kinalma ko ang sarili ko dahil sabi ng doktor na sumuri sa akin, nakakasama ang stress, takot at tensyon sa mga batang nasa loob ng sinapupunan ko. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Alam ko nag-alala ka sa akin. Hingin pa umanhin ng aking asawa. It's okay. Sa susunod na magpa-check up ako, magdadala na ako ng ammonia para magising ka agad. Pabirong sagot ko. Natawa naman ang asawa ko at napailing-iling sa tabi ko. Katulad ko kasi, hindi rin siya makapaniwala sa nangyari. Hindi na mangyayari ulit iyon, hon. Taga-excited lang ako kanina at hindi ako makapaniwala na nakabuo tayo ng triplets. Palunganag ni Dave. Nang makarating kami sa bahay na tinutuluyan ni Dave, pinagpahinga niya agad ako. Abala ngayong araw ang asawa ko dahil mamayang gabi na ang kanilang Christmas party dito sa kampo. Maghapon ako natulog at hindi lumabas ng silid. Maganda rin dito dahil nakabawi ako ng puyat mula sa mahabang oras ng trabaho sa hotel. Alas 5 ng hapon nang bumangon ako. Ginising na ako ng asawa ko at tinanong kung gusto ko sumama sa kanya mamaya sa party. Dahil ngayon ko lang mararanasan ang dumalo sa Christmas party nila, kaya sumama ako. Madilim na lumabas kami ni Dave. Marami na ang bisita sa venue at nagkalat ang mga sundalo sa paligid. Nandito din ang mga asawa at pamilya ng ilan sa mga tauhan ng asawa ko para dumalo sa kanilang Christmas party. Agad akong binati na lalaki may hawak ng mikropono nang makita akong dumating kasama si Dave. Sinabi niya na asawa, ako ng kanilang commanding officer at pinakilala ko sa lahat. Nagpalakpakan naman ang mga nandito sa ginawa nilang bulwagan kung saan nagaganap ang party, kaya nahihiya akong ngumiti sa lahat. Magkatabi kami sa mesang laan para sa kanya at ilang opisyal na kasama niya dito sa kampo. Dahil malakas ang musika, lumapit ang mukha ni Dave sa akin nang kausapin ako. Tell me, kapag may hindi ka magandang nararamdaman. Don't worry, okay naman ako. Nakangiting sagot ko. Maselan ang pang-amoy ko. Ayoko nakakakita ng maitim, kaya inutusan ni Dave ang kanyang tauhan na alisin ang dinugo ang pulutan sa harap namin.
Nagsimula na ang kasiyahan, ganoon din ang palaro. Dahil ngayon lang dumalo ang asawa ng ating commanding officer, baka pwede tayo mag-request na sumali sila ni Sir sa laro. Malakas na sabi ng MC. Nagkatinginan kami ni Dave na tila ba humihingi sa akin siya ng permiso. Ano laro? Tanong ng asawa ko sa lalaking may hawak na mikropono. Stop dance po, sir. Sagot naman ito. Kahit nahihiya ako sa mga tao sa aming paligid, pumayag ako sumali sa laro. Hindi ako pwedeng maging killjoy habang nagsasaya ang lahat sa paligid ko. Malakas na hiyawan at palakpakan ang narinig ko ng hawak kamay na tumayo kami ni Dave. Siguro nararamdaman ng asawa ko na nahihiya ako kaya pinisil niya ang kamay ko. Don't worry, hon. Kung hindi ka komportable, sandali lang tayo. Pabulong na sabi ng asawa ko habang nakatayo kami sa gitna. Ang mechanics ng laro ay may isang pirasong dyaryo sa paanan ng bawat manlalaro. Kapag tumigil ang musika, kailangan nasa loob na ng papel ang mga paa namin. At kapag lumabas, aalisin na sila. Nagsimula na ang laro. Nung una, madali lang. Mabilis magkasya ang paa namin ni Dave pero habang tumatagal, lumiliit ito at nababawasan ng espasyo kapag tinitiklop ang kalahati. 3 couple na lang ang natitira. Sino kayang mananalo? Tanong ng MC. Kanya-kanyang cheer ang mga tao. Natatawa pa ako sa ginawa ko sa huling round dahil nangunyapit talaga ako sa katawan ng asawa ko para hindi mahulog. Nag-enjoy ako sa laro at alam kong ganoon din ang asawa ko. Haba, competitive si Sir Dave at si Ma'am Eva. Biro sa amin ng MC. Ayaw niyo pa ba sumuko, sir? Tanong niya sa couple na kalaban namin. Matira matibay. Malakas na sagot ng babae. Asawa siya ng sundalong kasamahan sa trabaho ng asawa ko. Mas mahirap na ito. Mas maliit ng papel kaya good luck sa inyo. Mulang tiniklop ang papel sa kalahati. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Hindi mo alam kung nababasa niyang nasa isip ko dahil ngumiti sa akin si Dave at pinisil ang aking kamay. Ready? Tanong sa amin ng MC. Nang tumango kami at magkasabay na sumagot ng yes, nagsimulang pumailan lang ang musika. Dahil kailangan sa laro na sumayaw, kahit matigas ang katawan namin dalawa ni Dave, nakipagsabayan na rin kami sa kalaban namin. Stop! Malakas na sigaw ng MC nang maputol ang tumutugtog na rock song. Mabilis akong binuhat ng aking asawa. Nangunyapit sa leeg ni Dave ang aking mga braso para hindi mahulog. Mahirap para sa kanya ang posisyon namin, lalo na't isang paa na lang niya ang nakatapak sa papel habang buhat ako. Pero alam kong hindi siya susuko. We have a winner! Malakas na anunsyo ng MC. Panalo kami ni Dave kaya tuwang-tuwa ako. Nahalikan ko pa siya sa pisngi pero dahil lumingon ang asawa ko, naglapat ang mga labi namin sa harap ng maraming tao at huli ko nang napagtanto ang ginawa ko. Nagiinit ang mukha ko na ibinaba ko ng asawa ko at lumapat ang mga paa ko sa lupa. Pinisil niya ang tagiliran ko at tila natutuwang ngumiti sa akin. Ang lapad ng ngiti ni Dave ngayon habang ako naman ay nakaramdam ng hiya dahil sa ginawa ko. Inabot ng MC sa akin ang premyo namin ni Dave. Natawa pa ako nang buksan ko ang nakabalot na regalo at nakita ang malambot na kumot. Bagay nga ito sa amin kasi malamig talaga ang klima dito sa probinsya. Kaya siguradong magagamit namin ito. Ang galing niyo, sir. Congratulations! Bati sa amin ang lumapit na tauhan ni Dave. Naging masayang Christmas party ng grupo ni Dave. Nagkaroon din ng sayawan hanggang sa nakita kong dumating si James kasamang isang babae at umupo sa isang bakanteng upuan sa dulo. Hindi ko pa nakikita si Kuya John sa paligid simula nang dumating kami. Kanina ko pa siya hinahanap sa bulto ng mga taong nandito pero hindi ko siya nakita. Tanging si James lang ang napansin kong dumating. Gusto ko sana magtanong kay Dave pero nagdadalawang isip ako dahil baka kung anong isipin niya kapag nagtanong ako. Gusto mo bang kumain muna, hon? Malambing na tanong sa akin ang asawa ko. Hanggang ngayon hindi pa rin niya binibitawan ng aking kamay kahit nakaupo na kami at maraming tao sa aming paligid. Hindi ako nagugutom pero nauuhaw ako. Sagot ko. Tinawag ni Dave ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabing kumuha ng juice at mineral water sa bahay na tinutuluyan namin. Mukhang masalan ang lalaking katabi ko. Meron naman tubig dito pero ang gusto niyang inumin ko ay ang tubig na binili niya para sa akin kanina. Hon, pwede ko bang puntahan ng mga kaibigan ko sa kabilang mesa? Malambing na tanong ko kay Dave. Simula kasi kahapon, hindi ko pa nakakausap sina Kuya John at James. Ang usapan namin tatlo ay magbabonding kami pero mukhang hindi na mangyayari iyon dahil bukas kapag tapos na sa trabaho sa Dave dito sa kampo ay sasama siya sa aking pauwi sa Bicol. Kailangan na namin ayusin ang aming kasal sa simbahan dahil buntis na ako.
Ayoko magalit sa amin ng aking mga magulang kapag nalaman nilang nagdadalang taon na ako, kaya habang maaga pa lang ay sisimulan na namin ang pagpaplano. Sige, sasamahan na kita. Sagot ni Dave kaya napangiwi ako. Malinaw pa sa akin kung anong ginawa niya kahapon na magselo siya kay Kuya John. Isasama kita kung gusto mong sumama sa akin, pero dapat mag-behave ka doon. Mamaya niyan, hindi ko na ulit gagawin iyon, hon. Sagot agad ni Dave, kaya hindi ko na natapos ang dapat sana'y sasabihin ko. Sigurado ka? Naninigurong tanong ko sa kanya. Yes, don't worry. Nakangiting sagot ni Dave para bigyan ako ng assurance. Napangiti ako sa narinig ko sagot ng asawa ko. Sabay kaming tumayo at magkasalikop ang mga kamay nang magpaalam sa mga kasama naming opisyal sa mesa. Sir, magalang nabati kay Dave ng kanyang mga tauhan na lumapit kami sa kanilang mesa. Kamusta kayo dito? Formal na tanong ng asawa ko sa lahat. Okay naman po, sir. Sagot nila at binati naman ako. Good evening, ma'am. Ngumiti ako sa kanila at binati sila. Ayos lang ba kung maupo kami dito ng asawa ko? Yes, sir. Agad kaming binigyan ng upuan ng mga tauhan ni Dave. Nag-usap-usap sila at ako na may kinukumusta si James na ngayon ay tahimik lamang na umiinom ng hawak na beer. Katabi ang babaeng nakita kong dumating kanina kasama niya.